Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Po muli ang Kohelet Ministry na nagdadala sa atin muli ng salita ng Panginoon. So, isang pagpapala ito uli sa atin mga kapatid. Tayo po nasa episode 84 na. So, isang mahabang paglalakbay na po ng ating pag-aaral. Ang ating nararanasan at higit sa lahat. Tayo po ay merong topic na pinag-aaralan. Ito yung tungkol sa church or iglesia. So, last meeting napag-aralan natin yung purpose ng iglesia. So, nandito po tayo para dagdagan muli ang layunin. Para makita natin ang isa sa layunin ng Panginoon ay ipalaganap yung kanyang salita at higit sa lahat ay isulong yung kanyang kaharian. So, kung mapapansin po natin, yung tinatawag nating Great Commission, ang sabi po doon, pinahahayo tayo ng Panginoon kasi sabi doon, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohin sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So kung titingnan natin ang ating mission field ay halos buong mundo. So ito po yung nais ng Panginoon sa isang ah, church na tayo po ay tagapagsulong ng kanyang kaharian. Tayo pong naka-receive ng mabuting balita na nagmumula sa Panginoon ay naging bahagi ng iisang church na walang iba kundi ang Panginoon ang siyang may-ari, siyang ulo, siyang nagtatag. Kaya nga tayo bilang miyembro ng iisang katawan, tayo po ay kasali doon sa binigyan ng mandato na isulong ang kanyang kaharian. Sabi nga, ang agenda ng Panginoon, i-advance yung kanyang kingdom. So, mahalaga po ito. At kung titingnan natin sa apat na sulok ng daigdig, lahat po ng tao ay entitled po sila para makarinig ng mabuting balita. Ako ay nagsimula ng ministry sa Pilipinas. So, nagsimula po akong isulong ang kanyang kaharian sa Pilipinas. Then, napunta rin po ako ng Saudi Arabia. Nangaral din po tayo doon. At napagtatag din po tayo ng mga taong mananampalataya doon. At dito rin sa Canada. So, ibig sabihin, yung journey ng isang mga Kristiyano tulad po natin, kung saan man tayo makarating, ang intention natin ay isulong ang kanyang kaharian. So isa ito sa purpose ng church ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo, kung tayo ay naging bahagi ng church, tayo po ay may kanya-kanyang gift na magagamit para tuparin yung agenda ng Panginoon na isulong yung kanyang kaharian dito sa sanlibutan. At kabilang po tayo sa isang iglesia na ito, kaya kabilang din po tayo sa magpapalaganap ng kanyang kaharian. Kaya nga doon sa Great Commission na itinuturo ng Panginoon sa atin, sabi nga sa Mark 16:15, sabi, humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita sa lahat ng bansa. So, kasama pala yung mission field natin lahat. Kahit saan ka man makarating, naging OFW po tayo, maging Kristiyano ka sa kung saan ka mo po, maging Kristiyano ka sa anumang lugar na kung saan ay pupuntahan mo. Let's say tayo po ay Pilipino, natuto ka manampalataya sa Pilipinas, dinala ka sa Saudi, dinala ka sa Qatar, o dinala ka sa US, dinala ka sa Canada. Bilang isang bahagi ng Iglesia ng Panginoon, ikaw ay nagiging instrumento ng salita niya doon sa mga taong pupuntahan natin. So therefore, kapag po tayo ay nangaral at nanampalataya yung mga taong makakarinig sa atin, so nagsisimula rin ang iglesia doon sa lugar na yon kasi marami pong mananampalataya. So tandaan po natin ang story po ng Acts chapter 2, yun po ang pinaka-perfect pattern natin at makikita natin doon sa aral na yon kung paano ba nagsisimula ang isang iglesia tulad po nung natatag sa Jerusalem. Talagang nangaral sila at ang pinangaral nila ay walang iba kundi ang Panginoon at ang kanyang kamangha-manghang gawa.
ng pagliligtas, and therefore ang tao po ng nakikinig ay nanampalataya ng tinuruang magsisi, inutusang magpabautismo at, after noon nagsama-sama sila sa pananatili sa aral ng mga apostles. Kaya nga po tayo, 'pag sinabi tayo ay miyembro ng katawan ng Panginoon, meron tayong, dala-dalang aral. Ito yung teaching na nagmumula sa apostles, na nagmula sa ating Panginoon. Kaya nga ang mandato na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay ipinasa rin ito sa atin. Kaya nga yung sinabing, "Go and make disciples of all nation," kabilang din po tayo sa magdi-disciples. Kasi nga kung hindi sila gumawa ng gano'ng bagay, wala po tayo ngayon na tinatawag na church o hindi tayo kabilang sa iglesia ng ating Panginoon at magiging bahagi lamang tayo ng isang religion, which is hindi po 'yun ang in-establish ng ating Panginoon. So, ang purpose ng Panginoon ng pagsulong ng kanyang iglesia para maligtas ang maraming tao at matubos sa kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, tayo po ay tagapangaral ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon para tubusin niya yung mga makasalanan na dahil sa panunukso ng dyablo, dahil sa kahinaan natin gumawa ng kasalanan. So, gusto ng Diyos na tubusin yung kanyang mga pag-aari at tayo po 'yan, mga nilikha ng ating Diyos. Tayo po mga pinagkalooban ng buhay niya. Kaya nga sa pag-advance ng kanyang kingdom, makakarating tayo sa iba't ibang lugar at sa lugar na 'yon, magsisimula tayong mangaral. So, ganito po ang tinatawag niya church planting. Pupunta ka sa isang lugar na walang mananampalataya, dala-dala mo yung mabuting balita na naghahatid ng kaligtasan. And then yung mga tao pong makakarinig nito ay magsisimulang maniwala o manampalataya doon sa mga salita ng Panginoon na inihayag natin tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga ginawa. Kaya nga nagsimula doon sa pangangaral, magsisimula muli ang isang church o isang bahagi ng katawan ng Panginoon. Lahat po tayo ay bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ang nagtatag ng kanyang iglesia. Tayo po ay magiging bahagi niya. Kaya nga ang purpose ng Panginoon sa sanlibutan kung bakit siya nagkatawang tao para tubusin tayo at saka pagtubos ng Panginoon sa kasalanan na 'yan. Ang iglesia ang siyang inaralan, inatasan, at ang iglesia rin ang may hawak ng pagdating ng, ikasusulong ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya nga po tayo, 'pag tayo po ay nagtamad-tamaran, 'pag tayo po ay hindi sumunod, so hindi po lalaganap ang kanyang iglesia at wala pong magtuturo sa mga tao para manalig sa Diyos at lalo higit para walang magtuturo para maligtas ang isang makasalanan. Kaya nga sa ating ginagawang video na ito, isa pong tulong ito sa mga kapatid natin, sa lalo higit sa mga taong hindi natin maabot-abot physically at sa pamamagitan ng katulad ng ganitong, platform o sa ganitong video ay makapaghahatid po tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo po ay, nakikinig sa oras na ito gamit ang banal na kasulatan, mako-confirm natin yung ating mga pinag-uusapan ay isa sa ipinagagawa ng Panginoon. Kaya nga yung Great Commission ng Panginoon, kung titingnan natin at kung babasahin natin, maraming nagsisimula lang sa verse 19 to 20. Pero kung titingnan natin ang pinakamahalaga pala doon sa Great Commission, yung sa Matthew 28 verse 17. Sa verse 17 kasi, sinasabi roon, sabing lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi rito, basahin ko lang, "At napakita si Jesus," sorry, sa verse 18, "Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, 'Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan maging sa langit at sa lupa.'" So ito po yung mahalaga na dapat nating marinig o matutunan bilang isang bahagi ng katawan ng Panginoon. Doon sa verse 18 na 'yan,
Ang nag-uutos diyan ay walang iba kundi yung makapangyarihang maging sa langit at sa lupa. So, kapag tinanggihan po pala natin ang mandato natin, ang tinatanggihan natin ay walang iba kundi yung may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga kung tayo po ay hindi susunod sa purpose ng church na tagapagpalaganap o isulong yung kanyang kaharian o advancing His kingdom, so tayo po ay binabiolate natin yung isang o nire-reject natin yung utos ng isang makapangyarihang Diyos. At kapag binayolate natin ito mga kapatid, alam natin siguro magiging consequence natin. At ang gustong puntahan pagkatapos ng buhay na ito ay walang iba kundi yung kanyang kaharian sa langit. Kaya nga tayo, magiging questionable yung buhay natin eh. Kasi nga po, nabuhay ka dito sa sanlibutan, pinagkalooban ka ng Diyos ng buhay, nagkasala ka, gumawa ng paraan ang Diyos para ikaw ay matubos sa kasalanan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And then, sa pagkakaroon mo ng buhay na walang hanggan, nagiging instrumento po tayo ng Panginoon dito sa lupa na magkaroon din ng buhay na walang hanggan ang ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga kasama, kaibigan, mga taong connected sa atin. So, ganun po yung pag-advance ng kingdom. Let's say, natuto ako ng salita ng Panginoon, natutunan ko ang pananampalataya sa Panginoon at magkaroon ng kaligtasan dahil sa Panginoon. So, ikaw ang tagapagpahayag niya, ikaw yung tagapagkwento niya. Kaya nga, hindi mawawala ang kaligtasan sa sanlibutan habang ang iglesia o ang church ay patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin bilang isang tagapagpalaganap ng kanyang kaharian. So, ganun po yung isang mahalagang gawain ng church. Hindi po tayo nasa loob ng church para lang maupo, para lang makinig, kundi para matuto upang masunod natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin para matupad din natin yung utos niya sa atin. Kaya nga kung tayo po ay susunod, may susulong natin ang kanyang kaharian at ang intention po ng Panginoon ay tubusin yung mga kanyang pag-aari, which is ito yung mga tao. Kaya nga, pag tinubos tayo, ang intention din niya ay mamuhay tayo ayon sa kanyang palatuntunan. Kaya nga yung palatuntunan ng Panginoon sa atin bilang tao, kung ang Diyos ang nakakaalam ng umpisa at ng katapusan, bakit hindi tayo susunod sa Diyos na siyang nakakaalam kung ano yung makabubuti sa atin? So, tayo ay tagapagpalaganap ng kanyang kaharian upang sa ganon, maipakilala natin yung kingdom ng Panginoon na tinatawag. Na sabi nga, kahit ang kamatayan, tatandaan po natin sa Matthew 16:18, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko yung aking iglesia at kahit ang kamatayan ay hindi makakapanaig dito. So, bakit natin kailangan i-advance o i-promote o isulong yung kaharian ng ating Panginoon sa lahat ng dako? Kasi itong isinusulong natin ay makapangyarihang iglesia. Sabi nga, kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig dito. So, kung titingnan natin, ah, ang kamatayang tinutukoy dito ay hindi kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual o kamatayang walang hanggan. Kaya nga kung tayo po ay magiging bahagi ng iglesia, kung meron tayong mga kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, na alam mo magsasaper sa ikalawang kamatayan, so dapat isulong natin talaga ito para makarating sa kanila at sila man ay maligtas sa tiyak na kapahamakan na idudulot ng hindi pagkakaroon ng bahagi sa katawan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, puwede rin pala tayong maging instrumento ng kapahamakan ng ating mga mahal sa buhay at ng maraming tao kung hindi natin isusulong ang kanyang kaharian dito sa lupa. At para bang nakakalungkot isipin na marami pong Kristiyano actually
na hindi po gumagawa nito na sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga 'pag tayo po ay tinubos na ng Panginoon, tayo po ay may bagong Panginoon na at ang Panginoon natin walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang nagru-rule sa atin. Siya po yung head of the church, siya po yung, batas sa loob ng church, siya yung ulo at yung kanyang salita, ang kanyang instruction sa sino mang magiging bahagi ng isang katawan na ito. Kaya tayo po mga kapatid maging, masigasig po sana tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon kung tayo naging bahagi na. Kasi nga ang ipino-promote natin ay ang sabi, makapangyarihang iglesia na kahit ang kamatayan ay hindi makakapanaig dito. Yung makapangyarihang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga ang tao po ay para bang, kampante sila sa pagiging bahagi ng isang religion. Pero hindi nila namamalayan na hanggang relihiyon lamang po ang kanilang naabot. Kaya nga yung pong lumaki ayon sa relihiyon, ito po yung mga sinasabi nating mananampalataya na hindi sumusunod doon sa mga kagustuhan ng ating Diyos. Kaya nga once na naging mananampalataya itong mga ito, naintindihan nila yung buhay na dapat nilang, gampanin bilang isang bahagi ng katawan ng Panginoon. So, mahalaga po itong, pag-advance ng kingdom ng ating Panginoon. At sa pagsulong din ng kanyang iglesia, ng kanyang kaharian, aside doon sa para matubos yung mga taong, pag-aari ng Panginoon, sumunod sa palatuntunan ng Panginoon, at para i-promote din yung kanyang kahariang, makapangyarihan. Bukod dito, tinuturuan din po tayong, lumikha ng kagaya natin. So, sabi nga, the disciple that make disciples. So, after na po tayo ay natuto sa pamamagitan ng iglesia, tayo po ay tinuturuan din na, magturo sa iba. Kaya maganda po itong, design ng Panginoon sa pagkakaroon ng kaligtasan ng sanlibutan sa lahat ng henerasyon. Kasi nga po itinuro sa atin doon basahin ko lang po doon sa Ephesians chapter 4, verse 12. Sandali lang. Ang sabi rito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia. Doon sa verse 11 kasi ang sabi, at ang iba'y ginawa niyang mga apostol. So, ang Panginoon po ito, ang sabi, ginawa ng Panginoon ang mga apostol, ang mga propeta, ang iba'y ibanghilista, iba'y pastor at guro. So, ito po yung mga key person ng church. So, ito po yung key person na nagsimulang gamitin ng Panginoon para ipahayag at ipalaganap o isulong yung iglesia ng ating Panginoon. So, ang ilan sa kanila, mga apostol. So, tandaan natin, ang sa apostol nagsimula ang lahat. Nung umalis ang ating Panginoon, ipinagkatiwala ng ating Panginoon yung pagpapalagana, pagsulong ng kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng mga apostles. Yung mga propeta na ginamit ng Panginoon para magsalita rin. At higit sa lahat, yung mga ibanghilista. Yung ibanghilista ay tagapaghatid ng mabuting balita. At sa pamamagitan nila, ng mga ibanghilista, talaga pong maisusulong ang kaharian ng ating Panginoon saan ka man pumunta. At higit sa lahat, ang ano pa rito, pastor at guro. So, nagsimula po ako sa isang, mananampalataya, then naging diakono po ako at, naging ibanghilista rin po ako. Dito po sa Canada ay na-ordain po ako bilang isang pastor, naging elder din po ako dito. At nakita ko po yung palatuntunan ng Panginoon sa church. Talagang nangangailangan siya ng mga tao na magpapatuloy
nung kanyang salita. So, nung nagsimula po ako bilang isang, ah, lingkod ng Diyos o bilang diakono o tagapaglingkod sa iglesia, ang una ko pong naging bahagi sa misyon ng ating Panginoon ay yung maghayag o maghanap ng mga taong makakarinig ng salita ng Panginoon. Kasama ko po yung aking pastor habang ako po ay naghahanap, at ang ginamit ko sa aking paghahanap ng mga prospect para makarinig ng salita ng Panginoon, walang iba kundi ito yung aking naging propesyon bilang isang mekaniko. At bilang isang mekaniko, marami po akong customer. Sa the same time na ginagawa ko yung kanilang mga makina, ano man ang pinagagawa nila sa sasakyan nila, nakapagbabahagi po ako ng salita ng Diyos at naaalok ko sa kanila ng magkaroon ng pag-aaral. Meron pong isang pangyayari na sa lugar ng Pilipinas, meron kamag-anak si misis na inirefer lang sa amin yung isang pangalan na yan, at sa pamamagitan ng isang pangalan na yon na hinanap natin, pinag-aksaya natin ng panahon, ay natagpuan namin, at doon sa lugar nila wala pang bahagi ang kaharian ng Diyos at hindi pa na-establish yung kanilang kaharian sa lugar na yon. So, sa madalit salita po, nangaral po kami doon gamit-gamit ang mabuting balita, at nung po sila ay nanampalataya at nabautismuhan, so nagkaroon po ng official na church doon sa lugar na yon, at, sa pamamagitan ng isang tao na yon ay marami pong nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, saan man tayo dalhin ng Panginoon ay, maisusulong natin yung kanyang kaharian kung tayo po ay magpapagamit sa Panginoon at magiging faithful tayo sa pagkatawag sa atin bilang alipin niya at alipin ng katwiran. So, sa madalit salita, nung umuwi po kami ng 2022, hindi ko lang matandaan kung ilang taon na silang nag-celebrate. Parang more than 10 years na po yata. At ni-recognize po nila kami na kami yung talagang nagsimulang mangaral sa lugar na yun. And then dumating din po ang inyong lingkod sa Saudi Arabia. Nagsimula rin po akong mangaral doon 2006. So bago po ako umuwi, naka-develop po tayo ng mga disciple din na siyang nagpapatuloy din ng mga gawain doon. At ang condition sa Saudi Arabia, dahil po ito po ay hindi natin country at hindi po rin to open country. So, ang goal po namin nung kami po ay nasa Saudi, habang kami po ay nagpupuri sa Panginoon. So, ang goal namin maka-disciple po kami, develop kami ng mga taong magtuturo. At I'm so blessed na naririnig ko yung mga dating kasama ko na dating mga tinuturuan ko, na ngayon po ay sila na rin po yung nagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa kanilang lugar na napupuntahan. Kaya nga ang goal namin nung nasa Saudi kami, palibhasa ay 2 years contract lamang yung mga dumarating doon. So, in-expedite po namin yung pagdi-disciple sa kanila para pag-uwi nila sa kanilang lugar kung saan sila nanggaling, ay dala-dala nila po yung mabuting balita na nagtuturo ng kaligtasan. So, mahalaga po yung nagdi-disciple tayo o nagkakaroon tayo, dino-duplicate natin yung ating sarili or may natututo sa atin para pag-alis natin sa lugar na yon ay hindi mawawala yung tagapagpalaganap ng kanyang kaharian. So, tumagal po ako doon ng 6 na taon, at 2012 nakarating po ako dito sa Canada, at nagsimula rin po akong mangaral dito. Natagpuan ko rin po yung mga kasama kong nangangaral at naging bahagi kami ng isang movement na meron kaming mission and vision. Ito po yung to honor God and advance His kingdom through making disciples and through planting house churches. At ang aming mission area along Calgary and Edmonton corridor and beyond. So ito po yung vision and mission na pinanghawakan natin.
at, ginagawa natin. So, nagiging mabilis po ang mission na 'yan kung lahat po ay natututo. Kaya nga dito sa verse 12, at matapos niya nilikha ang mga propeta, ebanghelista, pastor at guro, ang sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang para sa kaunlad ng iglesia. So, once na tayo po ay naging bahagi ng iglesia, meron po kayong matatagpuan doong mga teachers at mga pastors at evangelists. So, ang papel nila sa buhay mo, sila yung iyong tagapagturo. So, ini-equip po tayo, pini-prepare po tayo sa isang malaking gawain. So, ito po yung dapat nangyayari sa atin. Kaya nga, kung ang isang church na kinabibilangan natin o yung isang group na kinabibilangan natin, hindi po siya nagdi-disciple, hindi po nangyayari yung nais ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya nga ang church natin ay kung tawagin ay disciple-making church. Kasi ang church ng Panginoon, aside from Spirit-led church, Bible-based church, so ito rin po ay disciple-making church. So dapat nakikita po natin yung intention ng Panginoon kung bakit kailangan nating mag-disciple. Kasi darating ang panahon na mauubos na yung mga natuto na hindi nagpasa ng kanilang karunungan doon sa susunod na henerasyon, at darating ang panahon yung mga ina po natin ay hindi na makakarinig ng tamang, aral. Kaya nga sa pamamagitan ng pagdi-disciple natin, naipapasa natin yung mga bagay na natutunan natin doon sa ating mga kapatid. Kaya nga, maganda yung sinabi ni Paul kay Timoteo. Ang sabi nga rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi rito, "Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo rin naman sa mga taong mapapagkatiwalaang magturo din naman sa iba." Mga disciples that make disciples. Kailangan nating ituro yung ating mga natutunan upang sa gano'n ay huwag mawala sa susunod na henerasyon yung aral na nagtuturo ng kaligtasan. Magtanong-tanong kayo sa inyong mga leader sa church kung kayo po ay miyembro ng isang religion. Isang tanong lang ang gusto niyo ang itanong niyo sa kanila. Sabihin niyo, "Paano po ba maliligtas ako bilang isang makasalanan?" Kapagka po kayo ay sinagot ng inyong tagapangaral na naaayon sa banal na kasulatan, yan po yung mga disciple ng Panginoon. Yan po yung naturuan ng mga alagad ng ating Panginoon. Pero 'pag ang sagot sa inyo ay walang basihan, let's say sumama lang kayo sa akin, ligtas ka na, pinag-pray kayo, ligtas ka na, matakot po kayo at, mag-isip-isip po kayo. Kasi ang Panginoon po ay hindi pumapayag na hindi ka matutubos sa iyong kasalanan. At ang pagtubos ng Panginoon sa sa ating mga kasalanan ay hindi madali. Namatay po siya, naghirap po siya. Kaya nga yung mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, nagsisimula yan sa aral ng ating Panginoon. So iniwanan niya yung teaching na ito para sakali kung tayo po ay matututo, tayo po ay magdi-disciple din para maituro din naman nung tinuruan mo na makapagturo din siya sa iba. So therefore, yung ating mga susunod na henerasyon ay hindi magkakaroon ng magkakaroon sila ng pag-asa. Magkakaroon sila ngayon ng pag-asa na marinig din nila yung aral ng ating Panginoon through us sa pamamagitan natin. Kaya maliwanag mga kapatid, isa sa layunin ng iglesia ay isulong yung kanyang kaharian dito sa lupa. Saan man tayo naroroon, saan ka man madistino, ano man ang lugar ang mapuntahan natin, iisa lang po ang mandato sa atin ng Panginoon. Gawin nating alagad ang lahat ng bansa. So, maging kabilang po sana tayo sa kalooban ng Panginoon na yon, at huwag nating biguin ang ating Panginoon sa kanyang mga layunin. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng kanyang
mga nilikha ay magkaroon ng kaligtasan at mangyayari lamang po 'yon kung ikaw mismo ay matututunan mo kung paano ka naligtas at higit sa lahat maituturo mo rin sa ating kapwa kung papaano maligtas. So, ipakilala po natin ang Panginoon sa buhay nila at sa pamamagitan ng iglesia maging instrumento tayo sa pagsusulong ng kanyang kaharian. So, sa susunod, dagdagan po natin ang ating mga pinag-aaralan. Ngayon po maliwanag ang purpose ng iglesia is to advance His kingdom o isulong yung kanyang kaharian. At sa susunod, paano ba isulong yung kanyang kaharian? So, pag-usapan natin sa next meeting. So, muli, nagpapasalamat ako sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nawa'y may bahagi natin itong balita na ito sa mga tao pang walang kaligtasan. Palain po tayong lahat and see you again next episode. God bless po.